At nandito tayo ngayon sa loob ng bus 7130. Yan, ito isang man bus. At makikita naman ninyo ay may service pa siya ng, may mark pa siya na naging service siya ng OWA. Medyo bitak na yung mga headrest niya kasi dati may pang cover pa to, maliban dito may cover pa na dilaw yung headrest. And ngayon wala na, siguro dahil na rin sa init kaya ganyan. So malinis naman kasi parang kailan lang to ginamit, malinis naman siya. Yan, may mga kutsara ano pa, at yung overhead niya maayos naman. Ayan, kitang-kita naman. Ang kagandahan dito kasi see-through yung kanyang mga, itong mga overhead niya, mga see-through. Ayan. Kaya tanaw mo kagad kung may mga dumi o kung may mga object na pwedeng mahulog. Yan, kung makikita nyo dun. Yan, pwede mag-charge habang nasa biyahe. Hindi nga lang siya USB port, pero kung may charger kayo, malaking bagay na yan. Okay, so meron din siya mga speaker. Ayan. May mga ito, may auxiliary fan o tawag dyan. At saka ito may ilaw, okay. So yung TV niya okay naman, okay pa rin itsura. At yung mga stereo mukhang wala, tinanggal. Ito, nagamit ito na nakaraan sa OWA. At kung mapapansin niyo, may mga barriers.
Yan. At medyo malinis pa ang kanyang mga flooring. May headrest na, may cover pa. Ayan. Plastic cover, tapos may barrier. Ngayon pati yung driver, mayroon na rin acrylic barrier. So ito naman yung compartment ng mga man. Ito ay tagong siya. O kung tinatawagan ay through and through. At ito naman ngayon ang bus number 222 na biyaheng Caloocan Baguio din. So ito, maraming beses ko nang nasamahan itong bus na to. At minsan na rin tayo nakagawa ng episode dito, yung nag-Baguio Caloocan by Tiplex kami last October 2019. And ito rin yung bus na ginamit ko yung na-traffic kami sa paakit ng Baguio. Dahil na-delay kami, pagdating namin ng Baguio, delay kami ng almost halos 2 hours na kami delay. Kaya nag-decision na yung dispatcher namin doon, dahil total fully book na rin kami, pina-Tiplex na kami para hindi kami magahol pabalik ng Caloocan, dahil yung iba sa mga sakay namin ay matagal nang nag-aabang sa terminal. At di isang grupo, ito yung nasa likod na to. Yan ang safety hammer. So yung safety hammer, natalakay na natin sa ibang mga video ko yan noon kung paano gamitin. At itong basta ito ay may mga safety hammer pa rin. Yung iba po kasi kinukuha ng mga ibang mga pasahero, ginagawa niya ng souvenir sa mga bus. Hindi po magandang gawin yon, dahil pag nagkaroon emergency, wala pong gagamitin na pambasag ng bintana ang ating mga pasahero. Ang safety hammer ay ginagamit in case of emergency. So, kung nakikita nyo itong brake plus in case of emergency, kukunin mo itong hammer. Yan. Kukunin mo yan. At tanggalin mo ganyan. At ito ay papapukpok mo dito. Yan. Dito sa gilid. Yan. Sa gilid lang, malapit sa poste. Hindi pwedeng, pag sa gitna kasi, pag nabasag sa gitna, pwedeng bumagsak yan, makaka-injury pa. Unlike pag sa gilid lang,
Bubutasin nyo muna yung gilid, pupupukin nyo yung mga gilid ng bintana, tapos sabay tulak nyo lang. So, huwag po natin kukunin yan kung hindi kailangan. Ito ay 51 seaters, mahirap bilangin. At kung mapapansin niyo may mga advertisement pa itong mga headrest niya. Concentrix and Victory Liner. May isang louver, meron dyan at meron pa rin dito. So kahit tanghaling tapat at napakainit ang panahon, pag nandito ka sa harapan, hindi mo maramdaman yung init dahil may hangin. Pero sa ibang bus kasi, kaunti lang ang butas sa harapan. Isa, dalawa, isa, dalawa. Kaya kapag matindi ang salbong kayo sa araw, mainit ang maramdaman ng driver at saka ng mga konduktor. Ito, maraming hangin. At meron pa siyang exhaust fan na kapag may nangamoy na hindi maganda sa loob ng bus, isang pindot lang ng driver o ni konduktor, hihigupin niya yung masamang amoy na yun para ilabas at manumbalik ang luntiang amoy sa loob ng bus. Yan. So ito ang bus number 222. Kung meron man akong hindi gusto sa bus na ito ay yung masyado siyang mataas dahil yung mga pasahero na hirap umakyat, yung mga may edad, yung mga senior citizen, may kapansanan, madami muna siyang hakbang na gagawin. So, isa, dalawa, apat, lima, mga pitong hakbang bago siya maka-akit dito sa loob ng bus. At minsan din may mga kaso rin na may natapilok din sa dami ng step kung nalilito sila. Performance, ayos naman sa akyatan, huwag lang mawala ng buwelo. Pag nawala siya ng buwelo, siyempre, hirap na siya ma-hold yung buwelo niya. Hindi gaya sa ibang mga bus na kahit na matarik at mawala ng buwelo, sandali lang kuha na agad yung buwelo niya. Meron din siyang ito. Kung nagtataka kayo kung para sa makikita niyo sa mga daan minsan, sa mga gitna ng bus. Ito yung sinasandalan ng mga guide, ng konduktor. Kasandalan ng dito habang nagsasalita. So kunwari ako yung konduktor, yan. So nakasandal ako dito para kahit kumandar yung bus, hindi ako matutumba dahil nakasandal ako dyan. Yan ang secret dyan. Para kahit umandar yung bus, hindi ako basta-basta tutumba. Kapag ako ay nagsasalita, halimbawa, yung guide, on your left, makikita nyo po ang ganyan, on your kanan, makikita nyo ang gano'n. So, ito ang purpose niya. So, may sa pag-standing, ginagamit ko rin ito. Ito ko sumasandal. So, yan ang purpose niya. Hindi yan punching bag or kung ano ba. Diba? Hindi yan una ng driver.